yung mga opposition against the government or the executive department and the legislative department, papakalat nila yan. Gagawa sila ng narrative. So para matabunan yung narrative and propaganda against sa kanila at hindi ma-highlight yung kanilang, sabi nga is, mga pinagagawa na kalokohan doon sa BICAM, pati yung PhilHealth issue, para matakpan yun and to save their face and to save their political career, especially now na midterm election is fast approaching. So ang gagawin nila, gagawa sila ng issue na isang malaki na talaga namang yan ang pag-uusapan. Effective ba yung ginawa nila? Very effective yung ginawa nila. Kasi since yesterday hanggang ngayon, ang laman ng mainstream media ay impeachment. Walang ibang tinatalakay ang impeachment. Sabi ko nga kagabi po, aangguluhan nila lahat yan, yung about ng impeachment. Kaya nga ngayon, ang kumakalat ngayon sino-sino yung pumirma, tapos kanina in-interview si Congressman Ace Barbers, ang topic naman doon is sino yung nag-initiate. So mahaba yan, mahaba hanggang sa makalimutan na yung issue sa PhilHealth at dun sa 2025 GAA o budget. So favorable sa kanila yon, di ba? Ayaw din naman po nila na mag-create ng very chaotic environment, especially in political environment, yung yung ipinasa nila na na tawag dito na impeachment against kay VP Sara. That's why if you will notice, ibinigay nila sa Senate yung impeachment complaint na tawag dito ginawa nila doon sa Congress last day na, 'di ba? Nag-adjourn na kahapon yung Senate. Kung sila seryoso na gusto talaga nilang i-impeach si VP Sara, last week pa dapat yan. Or kung kahapon man nila ipinasa prior to that transmission ng tinatawag na impeachment complaint. Kasi in-impeach na nga nila sa Congress eh. So kung kanilang iti-transmit kahapon, dapat ang kanilang tamang gawin kung gusto talaga nilang i-impeach si Sara is a week before or few days before that, nag-heads up na sila kay SP Escudero. Ano kanilang heads up? Sana na kanilang ginawa kung talagang gusto nilang ma-impeach si Sara. Sana ang ginawa na lang nila is tinawagan, kinausap, 'di ba? Nakikita naman natin minsan may lumalabas, may mga naglilik na mga videos na makikita natin na doon sila sa isang dining table, nagdi-dinner sila, tapos doon pwede nilang pag-usapan 'yan, 'di ba? Na boss o SP Escudero, magbabigay magpapasa kami ng yung impeachment, itatransmit na namin sa iyo, huwag kayong mag-a-adjourn. Pero ano nangyari kahapon, 'di ba? Nag-motion si Senator Joel Villanueva na mag-a-adjourn na yung session. And there was no objection. Therefore, 'di ba? Yung sinabi ni Senator Villanueva, dumiretso, adjourn ang session. So that would be the story kahapon. So, bakit? Baka sabihin niyo naman, bakit magpapasa sila ng impeachment complaint at itatry sa Senate, pero wala naman pala sila na goal na i-impeach si Sara. Sabi ko nga sa inyo kagabi, smoke screen lang siya. So smoke screen lang siya para matabunan yung pinakamalaking issue na nasa Supreme Court ngayon, which is the GAA for 2025 and the PhilHealth issue ng 60 billion transferred from PhilHealth to, if I'm not mistaken, sa National Treasury or kinuha ni Secretary Ralph Recto. So ganun yun. Iba pang news agency, fake din ba yun? Diba? Yun ang nakikita natin diyan na isa sa mga angulo natin. So ang dapat gawin natin, i-counter natin. So paano mo siya i-counter? Do not forget the real issue. Huwag kayong maging emotionally attached dun sa issue ng impeachment, especially those content creators na nanonood sa atin ngayon and yung iba na gumagawa ng content. You need to continue to
spread the news about the GAA of 2025 and saka yung PhilHealth issue. Dapat ipagpatuloy niyo yun. Hindi dapat mamamatay yun. Kasi yun nga ang layunin ng ng impeachment eh. 'Di ba? To forget and to bury the real issue. Yeah? Ganon ang nakita niyo, sinasabi niyo nga, 'di ba? Nag-comment kayo diyan, walang saysay, 'di ba? Sabi ni Bawal ang Iwi, mismong si Attorney Carpio na nagsabi na walang saysang impeachment. Exactly and absolutely and definitely, 'di ba? Wala siyang saysay. Ang gusto lang nila pag-usapan 'yon at mabaon kasi wala na silang ibang pwedeng gawing alternative narrative to counter yung 2025 budget at yung PhilHealth budget. Wala na. So, yun na lang ang kanila dapat gagawin. Di ba? Anong sabi? Nagnakaw ang BP. Tapos masabi niya na walang saysay ang impeachment. Fireox, alam mo, yung pagsasabi na whether the Vice President, kung nagnakaw siya o hindi, ay nasa kamay ng COA. The COA will determine that. Di ba? Hindi ang legislative, hindi ikaw na nanonood, di ba? Hindi ang oposisyon na lagi nagsasalita. Only the COA can tell us. So just wait for the comment of the COA kung hindi na isaayos at maayos yung pagkakagasta noong confidential fund. Babalik na naman kayo sa confidential fund eh. Diba? Ando na nga, sino may kasalanan ba't hindi itinuloy yung investigation about dyan sa confidential fund? Sabi nga ni former Justice Carpio, yung mismong Quadcom, hindi naman si BP Sara, hindi yung mga kaalyado ni BP Sara. Bakit? When time comes na iimbestigahan na at sinabi na nung disbursement officer na binigay ko niya dun sa dalawang colonel ng AFP, intel officer, yung pera. O sinabi niya yun, di ba? Sa Congress. Anong nangyari? Stop na. Bakit stop? O kasi part of propaganda din yon, of narrative. Baga, they want to display or ibigay yung impression sa publiko na talagang kinuha yun ni Sara. Pero sino yung huling gumamit? The intel officer. Did they ask or did they care na ipatawag yung dalawang colonel na yon and explain kan saan nila ginamit yung pera? Hindi. Bakit? Sapagkat malalaman nila na talagang ginastos yon sa kanyang pinag-ukulan, ginugol sa tamang pagugugulan. So pag ganun at pinatawag mo yung sira na yung propaganda, that's why hanggang ngayon, ang inyong pag-iisip pa rin is about the confidential fund. Pero ang sisihin nyo yung Congress, ba't hindi niya tinanong yung dalawang intel officer na yon? Diba? Ganon siya. It's about propaganda. It's about narrative. Why? Kasi tayo, nasa democratic country tayo. Pag sinabi mo democratic country, ang